Alright, what is up, guys? Welcome back to our channel. Welcome back to another video. What's up, lab? Say hi. So for today's video, biglaan ride. Kaya daw tayo ng Mount Charleston. Nagyaya si Mr. Sarap Vlogs. Magpapalamig ata doon. Medyo mainit ng konti dito sa baba eh. 90, ngayon 90 degrees, 89, 90. So ito magpalamig sa taas sandali. So quickie ride lang. Time check, it's 4:37 PM. Ang call time namin o meet up time is 4:30. Alam na this. Late na kami. Hindi, kasi may ano kami kanina. May nasikaso kami kanina. Kaya late na nakaalis ng bahay. So ngayon on the way tayo dun sa gas station kung saan kami lagi nagmi-meet, sa Shell. Kasama natin, I think 4 bikes tayo today. Si Kuya Jody, naka BMW, naka Vespa rin yun. Tsaka yung anak niya si Joe. Malapit lang naman tayo dun sa freeway, ay sa meet-up place. Mga 2 exit lang yan. So let's go, kita-kita tayo dun sa Shell. And then nakita tayo ng Mount Charleston. Alright, kasama natin si Mr. Sarap Vlog, saka si Kuya Jody. Dala na yung GS niya ngayon. Big bike gaming tayo. Hakit tayo ng Mount Charleston. So palamig tayo doon today, guys. Kaming dalawa lang ni Mrs. Omar TV ang magkakonect. Lang dalawa mag-uusap, lab. Kaya kailangan mo magsalita. Fine. So mga 30 minutes lang tong pupuntahan natin. Ito yung pinakamalapit na bundok sa amin na malamig. Pag winter time nag-snow dito. Pag summer time naman at least 20 degrees cooler. So pinapasyalan din talaga ng mga rider itong bundok na to. Dati kasi may restaurant dyan sa taas eh. Ngayon wala na eh. Wala na, di ba, lab? Kasi nasunog, di ba? yeah. Oo. Mukhang magdo-drone daw si Mr. Sarap. Susubukan daw niya mag-drone mamaya sa taas. So tingnan natin. Doon na tayo sa bundok makita-kita. Let's go. So guys, kwentuhan tayo ngayon. Since kasama natin si Mrs. Omar TV, paano nga ba kayo papayagan ng asawa niya magmotor? Paano ba, lab? Paano papayagan? Oo, paano ba papayagan ng mga misis nila, yung mga mister nila magmotor? Iba-ibang ano kasi yan eh. Iba-ibang sitwasyon kasi yan. Tulad ko, ako, sitwasyon ko, bago pa kami nagkakilala ng misis ko, nagmumotor na tayo. So may background tayo sa pagmumotor. Ngayon, nung bago kami ikasal, kahit siya, ayaw talaga niya ng motor. Ni ayaw nga umangkas niyan eh, di ba? Ang ginawa ko, Sa side ko, wala pong motor. yun. Sa side niya, wala nagmumotor. Motor, tapos lumipit, bawal na nga. So yun, di ba? Yung upbringing, iba, magkaiba. Sa side naman namin, lolo ko, tito ko, airpod ko, nagmumotor yung mga yan, mula nung bata. So, kahit yung unang-unang kong experience ng scooter, sabay nung tinuruan ako mag-drive ng lolo ko, 9 years old. Maliit siya na maliit na 50cc na Honda. Hindi ko makalimutan kung anong model, pero Honda yun, na sobrang liit. Naabot ko na siya ng 9 years old ako. Unang-una natin experience sa scooter. So mula noon, kada summer vacation, nasa probinsya ako. Kasi doon nakakapagmotor ako ng malaya. Diba? Pinapayagan ako magmotor doon, mag-drive. So lagi ako nandun sa probinsya. So yun nga, long story short, na-meet ko si Mrs. Nagmumotor na ako. Pero ayaw na ayaw niya ang motor nung bago kami kasal. Sabi ka na, pag kinasal ka na. Ayaw na ayaw niya. So iisipan. Ang ginawa ko, bago kami kasal, bumili na ako ng motor. So yun nga. So bago kami kasal, ginawa ko na itong Multistrada. Actually yung Javel pala. Yung Javel yung kinuha ko noon. And then
after ng kasal, umuwi kami sa Pilipinas. Nagtitingin-tingin ako ng jacket, na riding jacket, di ba? Tapos bigla na lang niya sinabi na ano, magtingin din kaya ako ng jacket, sabi niya. Buti sige, sabi ko magtingin ka. So kumuha ng jacket. That night, nung bumili siya ng jacket, sabi ko sa tito ko, pero ako ng motor. Testing namin yung jacket ni Mrs. So yun ang pinaka. Pupunta kami ng Alabang, galing Las Piñas. Minute natin si brother Miko Moto. Bro, kamusta ka na? Shoutout sa'yo. So yun yung unang ride ni Mrs. sa motor, sa big bike. Before that pala, nag-share ko kami. So umangkas siya sa akin sa scooter. Wala siyang choice eh. So umangkas siya sa akin sa scooter. Umikot kami ng Siargao. So yun yung pinaka doon nagsimula. So ayun, kaya iba-iba ng sitwasyon. Yung iba kasi talaga gusto magmotor pero wala pa talagang background. Eh ngayon, di ba? Tingin ko ang diskarte diyan para panagan ka is proper training. You know, mag-invest ka sa training. Hindi lang sa training ng kaibigan mo o kanya-kanyang training, kundi training mismo ng certified instructors. So doon makikita mo na, or makikita ng asawa mo na talagang pinag-aralan mo, may mga tamang ways ng pagmumotor, at saka kailangan mo i-prove yan na hindi ka kamote. Yun ang tingin ko, kailangan mo i-prove mo sa asawa mo na hindi ka kamote sa kalye. Pero lahat naman yan nadadaan sa usapan eh. Kasi marami tayong kilala na gusto magmotor, ang problema hindi payagan ng mga asawa nila, which is hindi natin masisi, delikado naman talaga. Delikado kahit sa mo tingnan ng pagmumotor, delikado yan, kaya doble ingat ka. And ako, sa akin kasi lagi ko sinasabi talaga kay Mrs. talaga pag oras mo na knock on wood, di ba? Oras mo na wala ka nang magagawa dyan, hindi mo na mapipigilan yan, di ba? Pero syempre hindi ka pwede mag-rely doon. Kailangan mo ng doble ingat pa rin pag nag-ride. So, doon, subukan nyo magpaalam and pakita nyo sa mga, i-prove nyo doon sa mga asawa nyo na responsableng rider kayo. Hindi basta upak ng upak lang. Yun, may problema yan pagka ganun. Pero pag di talaga yung dati palagi mo sinasabi, iba yung point of view ng nagmumotor. Iba talaga. Hindi. Curious lang ako. Ito pala. Kasi hindi mo talaga malalaman yung pagsasarap ng yung kasarapan ng pagmumotor kung di mo gagawin. Diba? Tulad niyan, iba yung itsura nito pag umakyat ka sa kotse, iba tong itsura nitong bundok na to pag nasa kotse ka versus sa motor. Pero yung itsura nung nasa angkas. Diba? Iba rin yung view ng angkas, puro ulo. So, yun yung isang diskarte doon. Ngayon, kung talaga ayaw ko ipayagan, meron ako isang tip sa inyo, guys. Ginagawa lang to ng mga ng mga matatapang. Iuwi niyo yung motor sa bahay niya, walang sabi-sabi. What? Ano? Iuwi niya na, mag-uwi na lang kayo ng motor sa bahay nang walang sabi-sabi. Walang paalamanan. Kasi Hindi ka ng motor ng walang paalam? kasi minsan Nagchachabi ko. Chabi. Mag-uwi na lang ng motor na walang paalam. Kasi minsan mas madaling humingi ng tawad kaysa magpaalam. Narinig mo ba ako, lab? Oo. So, doon, pagka ganoon, nandiyan ang motor di ba? Gagawin natin. Hindi naman siguro kayo papalayasin ng asawa niya pag nakita yung motor dyan, di ba? Huwag naman sana umabot sa ganoon. Pagka ganoon na, hindi ko na alam, bana na kayo. Mas mabuti pa sabihin mo. Depende nga, ayaw nga pumayag Pag nagpaalam, ayaw pumayag, di mag-sorry ka na lang. Diba? So yun, nag-ayos lang ng camera si Mr. Sarap. Nagbukas ng 360 gaming siya, kaya kami tumigil dito. Pero yun nga, ito si Kuya Jody, dati lang nagmumotor yan. Okay. Ngayon, nung binenta niya yung motor niya, sabi niya sa asawa niya, hindi na, nag-promise siya sa asawa niya na hindi na siya magbibili ng motor, diba? Ngayon, ayan, nakamotor na ulit.
Pero tumulong kami dun sa pagkukumbinsi dun sa asawa niya na kumuha siya ng motor ulit. Pinakita naman namin doon sa asawa na puro pasyal lang naman din ginagawa namin. Wala naman talagang masyadong kamote moves Kung minsan, hindi man tayo nagmamalinis. Kumakamote rin naman tayo paminsan-minsan. Pag mag-isa lang tayo, o pag dalawa kami ni Mr. Sarap Vlogs, minsan may kamote, kami ni Mike Pomac. Pero majority ng ride namin is, normal ride lang. Pasyal lang talaga. Baka tayo ng mundok. Weather check, it's 69 degrees na dito. Ano bang Lab? Ikaw Lab, anong tip mo para payagan sila ng mga asawa nila? Ako naman, hindi ako sumakay kasi syempre hindi pa natin salpa. Oo. Syempre sasabi ng mga kapatid, sa kuya, sasakay, bilbang. Oo. Pero ngayon yung mga kuya niya actually gusto mag-scooter. Gusto magsimula mag-scooter. O kaya kung gusto magsimula ng training actually sa mga riding courses para na magkaroon sila ng endorsement sa lisensya, okay yun ganun. Mag-enroll kayo. Goods yun. Kahit enroll lang, di nyo naman kailangan bumili ng motor para lang pag dumating yung time na kayagan na kayo ng mga misis, edi ready na yung lisensya nyo for motorcycle, di ba? Shoutout nga pala kay Jonan at kay Jonel. Shoutout sa inyo guys. Mga nanonood din ng vlog natin yung mga yan. Mountain bike sila ngayon. Mountain bike ang kanilang bisyo ngayon. Pagdaanan din rin natin yung mountain bike Hindi tayo tumagal. Dito pa, ilang buwan din naman, nakailang gulong din naman ako doon sa mountain bike. Mas marami yung gulong ko doon kaysa sa motor. Pero doon lang, ang advantage lang ng mountain bike, parang dirt bike yan, Pag gumulong ka, kasalanan mo. Diba? Wala kang pwedeng sisihin na iba na hindi, lumabas siya nang di ako nakikita. Hindi, na-rear end na. Wala kang pwedeng sisihin. Yun lang ang difference ng pag mountain bike o dirt bike sa street riding. Pero lahat naman yan lahat ng bisyo, lahat ng sports, lahat ng may risk yan lahat. Sa'yo na lang yan kung i-take mo yung risk. Masarap kasi talaga magmotor guys. Lalo ganito yung mga makikita mo, ganito yung mga destinasyon nyo, yung mga kasama nyo, okay din lahat kasama. Pangkas na may sandalan. Ano na? So, sarap umangkas na may sandalan. Yan. Lalo na nung nagkasandalan kami ni Mr. Sarap Vlogs, naging komportable na yung mga OBR natin. Dahil may sandalan na sila. Kaya pag sa Vespa, ayaw ni Mrs. sumasakay sa Vespa. Wala kasing sandalan and wala rin akong balak maglagay. Yun nga, kasama natin si Mrs. Omar TV. So sabi natin, yung topic natin ngayon sa kwentuhan, about na lang sa mga asawa, di ba? About sa asawa na hindi pinapayagan. Tayo, very thankful tayo na pinayagan tayo ni Mrs. Omar TV. Shoutout sa'yo, Lab. Nagpumotor ka na kasi dati ba? Kaya nga. Pero syempre, iba pa rin yung pag sinabi mong hindi di ba? May konting gulo pa yon. Syempre, iba kayo consider may anak sila. Tayo wala pa naman tayong anak. So, iba rin syempre ang considerations pag may anak na kayo. Pero, let's see, tingnan natin. Pagdating, problemahin na lang natin yan pag nandun na tayo. Ganda, sarap ng panahon dito. Medyo malamig 60 degrees. Pero ang ganda ng view. Shelter rin tayo, meron tayong ganitong view at saka Red Rock na malapit lang sa Las Vegas. Okay, we go. Punta tayo dun sa may overlook. Hindi ko alam kung nakakuha ng matinong footage si Mr. Sarap Vlogs. Dito na rin natin imimit si Kuya Jody. Kung sakaling babalik siya. Pag mga 30 minutes wala pa siya dito, ibig sabihin umuwi siya ng bahay. Ayun Desert View Overlook, quarter mile. Yan na yun Uy.
may lilim guys. At least may lilim dito. Hindi mainit. Ang bigat ng multistrada pag nakatigil. Pag nakatigil lang naman. Tapos pagka medyo hangin yung lugar guys, pag park nyo, iwan nyo na sa primera para hindi gumulong. O, basta nakaka-gear, diba? So dito tayo sa overlook. Yan yung overlook dito, overlooking ng Taal Volcano. Punta ka dun. Saan? May trail eh, ayoko. Lakad eh. Dahil matangkal. Okay, tambay lang tayo, let's go. Alright, babaan na. Uwi na, dinig mo ako? Yeah. Okay. Uwi na tayo. Nakahabol si Kuya Jody. Nakabalik siya. So yun nga, naman pinagkikwentuhan natin kanina. Yun pa rin sa pagpahayag ng asawa. So lahat naman yan nadaan sa magandang usapan. Parang lang kayo na maayos. Tapos i-prove nyo na kaya nyo dalhin talaga na mag-ride ng motor. Na hindi yan ay kakapahamak nyo. Hintayin nyo lang na gustuhin din nilang sumak. Hindi, paano kung talaga kaya nila sumakay? Hindi naman nila kailangan umangkas eh. Para makapagmotor yung mga asawa nila, di ba? Hindi naman it's a must na nagkataon lang na ikaw naisipan mo rin umangkas. Tsaka, motor ka. Oh. Kung may budget. Dahil may budget. Oo, yan. Dahil masyado ka mahal. Tsaka hindi lang motor ang gastos. Yun ang pinakauna. Yun ang pinakasimula ng gastos, motor. Pero syempre, bibili ka ng helmet, bibili ka ng gear, jacket, sapatos. Kasi sabi rin gulat ako sa helmet. Presyo. Oo, di ba? Si Mrs. nung una, parang ba't napakamahal ng helmet? Sabi ko naman sa kanya, wala namang presyo ang ulo. Di ba? Walang presyo ang ulo. Kaya mag-invest kayo sa magandang helmet, no? Kung makabili kayo ng motor, ibig sabihin, pambili kayo ng helmet. Kaya hanggat maaari, magandang helmet na yung bilhin nyo. Yung brand na pagkakatiwalaan talaga. Yung matagal na sa industry, yung pumasa sa lahat ng mga test na kailangan, di ba? Yung lamig. Bili ka ng helmet, ng jacket. Jacket, di ba? Saka yan din, siguro sabihin nyo sa asawa nyo na full gear naman kayo lagi, di ba? Pagka aalis. Hanggat maaari talaga kailangan full gear, kahit mainit yan, tiisin nyo na lang yung init. At least kung may mangyari man, may laban-laban kayo. Magastos siya, pero after naman nun, pag nabili mo na yung mga tamang gears mo, hindi na ganun kagastos. Panoorin nyo guys panoorin nyo yung video na nakuha natin yung best pa na itim. Yun, inuwi ko na lang yun, walang pakapalan. Tignan nyo yung dulo ng video kung ano nangyari. Nagka-black eye tayo guys. Pero kaya naman tiisin yung black eye natin. Wala naman kaso yan. Pero hanggat maaari may consent. Yan, para magandang usapan. Pag walang consent, bili ka na lang, mag-sorry ka na lang. Mainit na ulit. May 80 degrees na ulit dito sa baba. Ano na yun, okay na 57. Ngayon 78. Almost 20 degrees difference yung ganong kaliit na ganong kaiklim biyahe, di ba? Kaya ngayong summer, siguro madalas na ride makikita nyo panay Mount Charleston. Yun nga, ano sasabihin mo sa kanila para payagan sila ng mga asawa nila, anong dapat nilang gawin? Para Depende kasi talaga sa tao. depende sa tao, no? Pero alam ko marami kayo talagang gusto magmotor na ang problema lang hindi payagan ng asawa. So Kasi usap na lang talaga. usap na matindihan, tsaka usap. Yun na naman ang pwede niyang gawin eh. Kaya sabi ko, uwi nyo na lang yung motor guys. Okay. Uwi nyo na lang yung motor. Tapos sorry na lang kayo. Kaya sabi ko nga, yun ay ginagawa lang ng
ng matatapang ha. Huwag niyong gagawin yung basta-basta. Huwag niyong subukan. Baka masira ang kinabukasan. Mas maganda yung, lalo na kung wala ka ng background, training ka na lang muna. Yun nga talaga. Huwag yung sakali. Oh, yun talaga the best. Training kayo ng tama para Ayaw na dito kasi ang pangat. Dito sa mga driver dito. dito sa Amerika kasi hindi sila sanay sa motor masyado. At least dyan sa Pilipinas, dati. kaliwat kanan motor. So, hindi ka rin naman nag-motor dati. Wala naman ako pakalam sa mga nag-motor eh. Parang iniisip ko lang yung palagi nagmamadali. Singit na singit. Ngayon, naintindihan Kaya mo nung na. nagmotor ka, okay, kailangan mo pala bigyan ng space kapag ganito, nakastop. O, diba? Yan, ganyan dapat guys. Bigyan nyo lang ng space yung mga motor. Tututok ka masyado. Oo, diba? Tama. Ganda yan. Ano kasi tinuturo, like dito sa DFE, hindi naman sinasabi na paano umanda yung motor. Siyempre, di naman lahat driver. Oo, tama. Kasi akala nila, lagi silang kinakarera. Sagaan ba naman ng motor? Siyempre, unang makakalisto sa stoplight, di ba? Pero yun guys, magandang topic yun ngayon. Sana may napulot kayo or sana malino itong usapan namin sa Cardo. Kasi minsan nagcha-chop-chop hindi ko alam kung bakit. Pero, ayun, malapit na rin kami sa bahay. I'll just end the vlog here. Maraming salamat sa ating mga subscribers. Sa ating mga bagong subscribers, welcome to our channel. Sa mga dating subscribers pa dyan, maraming salamat sa pag-stay, sa panonood at sa pag-aabang ng ating video. Again, shoutout kay Mr. Sarap Vlogs, kay JM. Alright, good ride. Tumatawid. Kay Kuya Jody, shoutout Kuya, shoutout most, but it's Tagalog again, so if you were connected earlier, it's gonna be English, but you're not connected, so it's Tagalog vlog again. Alright guys, until the next one, ingat kayo dyan. And enjoy. Let's go.